Nagsimula ang kwento sa isang kotse na ang pangalan ay Herbie. Hindi basta ordinaryong kotse si Herbie. Dati siyang pinakamahusay na racing car sa karera. Sa loob ng maraming taon, hindi siya natalo kahit isang beses. Kasama ang kanyang may-ari, naglakbay siya sa iba't ibang lugar at nakaranas ng maraming kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Naaksidente ng malubha si Herbie, at pagkatapos noon ay hindi na siya naging katulad ng dati. Paulit-ulit na siyang natatalo sa mga karera. Unti-unti, nawalan ng tiwala ang mga tao sa kanya at sa huli ay ipinadala siya sa isang junkyard. Pagdating ni Herbie roon, nakilala niya si Dave, ang may-ari ng junkyard. At mula pa lang sa unang pagkikita nila, agad na silang hindi nagustuhan ang isa't isa. Binalaan pa si Dave ng truck driver. Sinabi nitong huwag niyang galitin ang kotse dahil napaka-proud daw nito. Nang subukan ni Dave na ibaba si Herbie mula sa trailer, binuhusan siya nito ng langis sa sapatos. Malinaw na hindi pa handang sumuko si Herbie ng ganoon kadali. Sinubukan ni na Dave at ng driver na itulak ang kotse habang todo namang lumalaban si Herbie. Noong una ay ayaw niyang gumalaw, pero maya-maya ay may napansin siyang posibleng paraan para makatakas. Kaya kusa siyang umandar. Ngunit nang mukhang makakatakas na siya, nabutas ang kanyang mga gulong. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumuko. Naghintay siya roon kasama ng iba pang mga lumang sasakyan, hinihintay ang araw na dudurugin siya. Pagkalipas ng ilang linggo, sa ibang bahagi ng lungsod, nakilala naman natin ang isang babae na nagngangalang Maggie Payton. Dumating siya sa kanyang graduation sakay ng skateboard. Nagtapos siya sa kursong journalism, at pagkatapos ng seremonya ay ipinagdiwang niya ito kasama ang kanyang ama na si Ray. Labis ang pagmamalaki ni Ray sa kanya. Si Maggie ang unang tao sa kanilang pamilya na nagtapos ng kolehiyo. Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya, pero sinabi ni Ray na kung buhay pa ito ay siguradong proud din ito kay Maggie. Maya-maya ay dumating ang matalik niyang kaibigan na si Charisma, dala ang bago nitong kotse na graduation gift mula sa mga magulang nito. Excited sina Maggie at Charisma dahil sa loob ng isang buwan ay lilipat sila sa New York upang magsimula ng bagong buhay. Samantala, si Ray, na nagtatrabaho bilang racing coach, ay isinama si Maggie sa racetrack upang panoorin ang kapatid niyang si Ray Jr. Pagdating nila roon, nakilala nila si Sally, isa sa mga sponsor ng racing team nila. Nagsimula ang karera ngunit tulad ng dati, nawalan na naman ng kontrol si Ray Jr. habang lumiliko at bumangga. Malinaw na nagsisikap siya, pero wala talaga siyang talento sa karera. Naghahanda siya para sa isang malaking NASCAR race sa loob ng ilang linggo, ngunit sa totoo lang, hindi maganda ang lagay niya. Kinagabihan, habang nasa bahay, tahimik na nakatingin si Maggie sa mga larawan sa dingding. Isang litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin, ang kanyang lolo. Isa ito sa pinakadakilang racers sa lahat ng panahon at pinakamalaking inspirasyon ni Maggie. Noong bata pa siya, pangarap din niyang maging racer tulad ng kanyang lolo. Ngunit nagbago ang lahat matapos ang isang kakilakilabot na aksidente. Bumangga siya sa racetrack at 2 buwang nanatili sa ospital. Mula noon, mahigpit nang ipinagbawal ng kanyang ama ang pagre-racing niya. Bago matulog, pinaalalahanan ni Ray si Maggie na kinabukasan ay bibilhan na niya ito ng graduation gift gaya ng ipinangako niya. Kinabukasan, pumunta sila sa junkyard upang pumili si Maggie ng kotse bilang graduation gift sa kanya ng kanyang ama. Samantala, pinapanood sila ni Herbie. Nakita niyang tumitingin si Maggie sa isa pang lumang race car, at agad niyang naisip na gusto niyang sumama kay Maggie pauwi. Umaasa siyang siya ang pipiliin ni Maggie na bilhin. Sinubukan ni Herbie na lumapit pero hindi siya makagalaw dahil tinanggal ang kanyang gulong. At lalo pang lumala ang sitwasyon nang simulan siyang hilain ng mga manggagawa papunta sa pandurog ng mga sasakyan. Ito na ang huli niyang pagkakataon. Malakas na bumusina si Herbie upang makuha ang atensyon ni Maggie, pero abala ito sa pagtingin sa isang Nissan sa harapan niya. Halos bibilhin na niya ito mula kay Dave nang biglang makawala si Herbie mula sa crane sa huling segundo at bumagsak direkta sa ibabaw ng Nissan. Nasira tuloy ang Nissan. Dahil wala ng ibang magandang pagpipilian, napilitan si Maggie na kunin na lamang ang Beetle. Sa wakas ay nagkaroon muli ng tahanan si Herbie. Pagkaraan, inayos ni Ray ang ilang maliliit na sira ng kotse at sinabi kay Maggie na dalhin ito sa repair shop upang matingnan ng maayos ni Kevin. Nang umupo si Maggie sa loob ng kotse, may kakaibang nangyari. Biglang bumukas mag-isa ang glove box. Sa loob nito ay may liham mula sa dating may-ari ni Herbie na humihiling sa sino mang makakakuha ng kotse na alagaan itong mabuti. Naging emosyonal si Maggie, ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, pinaandar niya ang makina at biglang umandar mag-isa ang kotse.
Natakot si Maggie dahil hindi naman siya ang nagmamaneho. Dinala siya ni Herbie diretso sa repair shop at muntik pa nilang masagasaan si Kevin. Nagulat si Kevin nang makita si Maggie. Matagal na mula noong huli silang magkita. Noon pa man noong high school ay may crush na siya kay Maggie at mukhang hindi pa rin nawawala ang nararamdaman niya. Matapos ang maikling usapan, inalok ni Kevin na ayusin ang Beetle, ngunit gusto muna niya itong subukan sa daan. Kaya inilabas nila ang kotse. Ngunit biglang nagbuga si Herbie ng napakalaking usok saan man sila dumaan. Nakakahiya iyon kaya napaisip si Maggie na baka maling desisyon ang pagbili sa lumang kotse. Naisip pa niyang isauli ito, pero malinaw na ayaw iyon ni Herbie. Bigla na lang itinaas ng kotse ang sarili nito at nagsimulang magmaneho gamit lang ang 2 gulong. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Maggie. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, at bago pa niya namalayan ay dinala sila ni Herbie sa isang sports car exhibition. Sa loob, nakasalubong ni Maggie ang ilan niyang dating kaklase, at maya-maya ay dumating ang isang sikat na racer, si Trip, ang kasalukuyang racing champion. Agad siyang pinalibutan ng mga tao para humingi ng autograph at mag-cheer para sa kanya. Ngunit kasabay noon ay paulit-ulit namang bumusina si Herbie. Binuksan agad ni Maggie ang hood upang patahimikin siya, pero imbes na tumigil ay binuhusan siya ng langis sa kanyang damit. Dahil doon, napilitan siyang magpalit ng damit. Mabuti na lang at nakakita si Kevin ng racing suit at helmet sa trunk. Pagkatapos magbihis, muling sumakay si Maggie sa kotse ngunit may kakaiba na namang nangyari. Itinulak ni Herbie ang ulo niya paloob sa helmet na parang pinipilit siyang isuot iyon. Napansin ni Trip ang Beetle at sinimulan silang pagtawanan. Sinabi pa nitong dapat ibalik na lang ni Maggie ang kotse sa junkyard. Nagalit si Herbie kaya ginamit nito ang side mirror upang gasgasan ang mamahaling kotse ni Trip. Dahil doon, naging seryoso ang sitwasyon. Excited ang mga tao at iminungkahi nilang magkarera na lamang para magkaalaman. Agad namang pumayag si Trip. Sinubukan ni Maggie na bumaba ng kotse para humingi ng tawad kay Trip, ngunit nilock ni Herbie ang lahat ng pinto at bintana. Kaya na-trap siya sa loob. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, diri-diretso nang umandar ang kotse papunta sa racetrack. Sumunod si Trip, handang makipagkarera. Nagbigay ng signal si Crash, umayos ang mga gear ni Herbie, at nagsimula ang laban. Sinubukan ni Maggie na kontrolin ang kotse ngunit ayaw siyang hayaang magmaneho ni Herbie. Kahit luma at pudpod na ang Beetle, nagawa pa rin nitong makipagsabayan sa napakalakas na kotse ni Trip. Ngunit hindi patas lumaban si Trip. Delikado siyang magmaneho at pilit silang itinutulak palabas ng track. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago kay Maggie. Nagising ang kanyang pagiging competitive. Nagdesisyon siyang hindi siya uurong. Nakipagtulungan na siya kay Herbie at ibinigay niya ang lahat para manalo. Sinubukan muli ni Trip na banggain sila. Pero ginulat siya ni Herbie gamit ang ilang nakakabaliw na galaw. Nagulat si Trip, hindi niya talaga inaasahan iyon. Habang papalapit sila sa finish line, may ginawa si Herbie na hindi kapani-paniwala. Umakyat siya sa safety barrier. At nanalo sa karera sa pinakahuling segundo. Pagkatapos ng karera, sobrang pagod na si Herbie, at si Trip naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Natalo siya ng isang baguhan gamit ang isang lumang Beetle. Kalaunan sa garahe, may sinabi si Maggie kay Kevin na kakaiba. Pakiramdam daw niya ay hindi talaga siya ang nanalo sa karera. Si Herbie daw talaga iyon. Pero hindi ito sineryoso ni Kevin. Ngumiti lang siya at pinuri si Maggie, sinabing may tunay siyang talento. Kinabukasan, nakita ni Maggie ang kanyang ama na nakikipagtalo sa kanyang kapatid. Nalaman niya na nawalan na naman ng sponsor ang kanilang racing team dahil palagi silang natatalo. Sa sandaling iyon, dumating si Sally gamit ang kanyang dilaw na Beetle at agad namang nahulog ang loob ni Herbie sa kotse. May dalang videotape si Sally at ipinakita ito kay Ray. Ipinapakita nito ang street race noong nakaraang gabi. Nagulat si Ray nang makita niyang ang kotse na binili ni Maggie mula sa junkyard ay nanalo pala sa karera. Pero imbes na matuwa, nagalit siya dahil muling sumali si Maggie sa karera. Malinaw niyang sinabi rito na lumayo sa karera. Natatakot si Ray na baka maaksidente na naman muli si Maggie. Para pakalmahin siya, mabilis na nagsinungaling si Maggie. Sinabi niyang hindi siya ang nagmaneho. Ang pangalan daw ng driver ay Max.
At mula noon, nagpasya siyang gamitin ang pangalang Max bilang kanyang racing name. Habang tahimik na ine-enjoy ni Maggie ang kanyang panalo, nag-aalab naman sa galit si Trip. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Sinubukan siyang pakalmahin ng kaibigan niyang si Larry, sinabing isa lang naman itong street race at walang may pakialam. Pero nasaktan ang ego ni Trip. Gusto niyang makaganti, kaya inutusan niya ang kanyang team na mag-organisa ng 2 araw na karera, at sigurado daw siyang darating si Max. Kalaunan, bumalik si Maggie sa shop ni Kevin. Ipinakita ni Kevin ang bago niyang ideya para gawing tunay na race car si Herbie, pero nakonsensya si Maggie. Sinabi niyang hindi na siya maaaring sumali sa karera. Matapos ang kanyang aksidente, nangako siya sa kanyang ama na kailanman ay hindi na siya sasali sa karera, at ngayon ay masama ang loob ng kanyang ama sa kanya dahil nagsinungaling siya rito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Herbie ang isang dyaryo na may patalastas tungkol sa isang karera. Ang premyo ay $10,000. Nang umupo si Maggie sa loob ng kotse, inalog ni Herbie ang kanyang hood at idinikit ang dyaryo sa windshield. Nakita ni Maggie ang premyong pera at napaisip siya. Makakatulong ang perang iyon para makalipat siya sa New York at makapagsimula ng bagong buhay. Pagkatapos, inalok siya ni Kevin. Kapag pumayag siyang sumali sa karera, aayusin niya si Herbie ng libre at kapag nanalo sila, paghahatian nila ang premyo. Natatakot si Maggie, pero alam din niyang maaaring ito na ang tanging pagkakataon niya kaya pumayag siya. At doon nagsimula ang kanilang paglalakbay. Nagsimulang magsikap sina Maggie at Kevin para kay Herbie. Nilinis nila siya, inayos ang mga pyesa, at unti-unti siyang ginawang tunay na race car. Kasabay nito, nagsimula ulit mag-training si Maggie. At matapos ang lahat ng trabaho, mas gumanda si Herbie kaysa dati. Samantala sa kabilang panig, naging mausisa sina Trip at Crash. Gusto nilang malaman kung bakit espesyal ang lumang Beetle na ito. Determinado si Trip na matuklasan ang sikreto sa ilalim ng hood ni Herbie. Nang gabing iyon, narinig ni Maggie ang pag-uusap ni Ray at Sally, at talagang nagulat siya sa kanyang nalaman. Mawawala na ang huling investors ng kanyang ama dahil palaging natatalo ang kanyang kapatid sa mga karera. Labis itong nakaapekto kay Maggie. Mas lalo siyang nakaramdam ng pressure. Nagpasya siyang kahit anong mangyari, kailangan niyang manalo sa susunod na karera. Sa wakas, dumating na ang araw ng malaking karera. Nagulat si Trip nang makita niyang bumalik si Herbie, ngayon fully upgraded at may turbo pa. Naging mausisa siya at tinanong si Maggie kung paano niya nakilala ang misteryosong si Max. Pero bago pa lumalim ang usapan, dumating si Kevin sa tamang oras. Nagsimula ang karera. 12 ng sasakyan ang sumali sa track, pero isa lang ang maaaring manalo. Ang mananalo ngayon ay haharap kay Trip sa final race kinabukasan. At kapag nanalo sila roon, iuuwi nila ang $10,000. Gaya ng inaasahan, napakahusay ni Maggie at Herbie. Natalo nila ang lahat ng ibang racers at nakapasok sa final round. Kalaunan, pinanood ng mabuti ni Trip ang footage ng karera at napansin niya ang pulang buhok na lumalabas mula sa helmet ni Max. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Si Max pala ay si Maggie. Nang gabing iyon, nakita muli ni Herbie ang dilaw na Beetle at nagmaneho papunta rito. Nang makita ito ni Maggie at Kevin, tuluyan nang inamin ni Maggie ang totoo. Sinabi niya kay Kevin na hindi ordinaryong kotse si Herbie. May sarili itong isip, at ngayon tinatanggap na niya iyon. Ngumiti si Kevin at binigyan si Maggie ng kwintas bilang pampaswerte. Naging medyo emosyonal ang sandali nila. Muntik na silang maghalikan pero biglang dumating si Trip at inistorbo sila gamit ang kanyang headlights. Pinaalis niya muna si Kevin dahil gusto niyang makausap ng mag-isa si Maggie. Tinanong niya kung bakit hindi siya gumagamit ng tunay niyang pangalan gayong nasa dugo naman niya ang karera. Pagkatapos, may ibinunyag siyang nakakagulat. Naging racer daw siya dahil hinahangaan niya ang lolo ni Maggie. Pagkatapos ay inalok niya si Maggie ng malaking bagay. Iniabot niya ang susi ng sarili niyang race car at tinanong kung gusto niyang maranasan kung paano magmaneho ng totoong makina. Wala namang pag-aatubiling pumayag si Maggie, at mahahalatang nagseselos si Herbie. Kasabay nito, sinubukan ni Trip na inspeksyonin si Herbie, pero hindi natakot si Herbie kahit kaunti. Nagbuga siya ng gasolina sa mukha ni Trip at isinara ng malakas ang kanyang hood sa ulo nito. Galit na galit si Trip. Kumuha siya ng gamit at paulit-ulit na hinampas si Herbie, pero hindi man lang ito nagasgasan. Nang tumalikod si Trip, kinutsa pa siya ni Herbie. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Maggie na sobrang saya. Sinabi niyang iyon ang pinakamagandang driving experience sa buong buhay niya. Pagkatapos, tinaasan ni Trip ang pustahan.
Sinabi niyang sa karera bukas, hindi lang $10,000 ang mapapanalunan. Makukuha rin ng mananalo ang kotse ng matatalo. Sa una, tumanggi si Maggie, pero naisip niya ang kanyang ama at ang problema ng kanilang team. Napakamahal ng kotse ni Trip. Kapag napanalunan niya iyon, matutulungan niya ang kanyang ama. At naniniwala siyang kaya nilang manalo ni Herbie kaya tinanggap niya ang kasunduan. Pero narinig ni Herbie ang lahat kaya lalo siyang nasaktan at nagselos. Pakiramdam niya ay handa na siyang palitan ni Maggie. Kinabukasan, nasalubong ni Maggie si Charisma sa kusina. Iminungkahi ni Charisma na mas maaga silang lilipat sa New York, pero sinabi ni Maggie na may mahalaga pa siyang karera ngayong araw at niyaya niya itong manood. Pareho silang pumunta sa atelier ni Kevin, pero mukhang nag-aalala si Kevin. Sinabi niya kay Maggie na parang wala sa kontrol si Herbie. Hiniling niyang kausapin niya ito at pakalmahin, pero sa halip ay lalo lang pinalala ni Maggie ang sitwasyon. Sinimulan niyang sabihan si Herbie na kailangan nitong sumunod sa kanya at gawin ang lahat ng gusto niya. Nasaktan at nagalit si Herbie. Maya-maya, dumating sila sa racetrack. Magkatabing pamwesto ang dalawang kotse, handa para sa malaking karera. Dumating ang signal at nagsimula ang laban. Sa umpisa, nanguna si Herbie, pero unti-unti siyang naiwan. Herbie, what are you doing? He's pulling ahead! At bago pa man makarating sa finish line, bigla siyang huminto. Tila sinadya nitong magpatalo sa laban. Nagulat si Maggie. Bumaba siya sa kotse na litong-lito at malungkot. Pagkatapos, sinabi ni Trip na oras na para ipakita niya sa lahat kung sino talaga siya. Hinubad ni Maggie ang kanyang helmet at lahat ay nagulat, lalo na ang kanyang ama. Lumapit si Kevin at sinabing umalis na lang sila, pero pinaalala ni Trip ang kanilang kasunduan. Kinuha niya si Herbie. Galit at wasak ang puso ni Maggie. Habang naglalakad siya palayo, nilapitan siya ng kanyang ama. Sobrang nadismaya ito, hindi dahil natalo siya kundi dahil nagsinungaling siya. Sa araw ding iyon, nagdesisyon na si Maggie na umalis papuntang New York kasama si Charisma. Pero habang nasa biyahe, may mahalagang bagay na naipa-realize sa kanya ni Charisma. Ang pagtakas ay hindi sagot. Dapat niyang ipaglaban ang tunay niyang mahal. Kaya bumalik si Maggie. Dumiretso siya kay Trip at hiniling na ibalik ang kanyang kotse. Nagsinungaling si Trip at sinabing nasa biyahe lang si Herbie, pero mas masahol pa ang katotohanan. Kasali pala si Herbie sa isang monster truck show at malapit na siyang sirain para sa libangan ng mga tao. Sa loob ng arena, binabangga si Herbie mula sa lahat ng direksyon ng malalaking sasakyan. Nang makita ito ni Maggie, nagpanik siya. Sinubukan niyang pumasok pero pinigilan siya ng security, kaya kinausap niya ang may-ari at inalok na bilhin pabalik si Herbie. Nakipagkasundo ang may-ari, kapag nakaligtas ang Beetle sa palabas, maaari na niya itong kunin ng libre. Biglang pumasok ang isang higanteng monster truck sa arena, handang durugin si Herbie. Habang inaabala ni Charisma ang gwardya, tumakbo si Maggie papasok sa arena. Iniwasan niya ang mga sasakyan habang sinusubukan niyang marating si Herbie. Nang makita siya ni Herbie, parang nabuhay muli siya. Bumalik ang kanyang pag-asa. Sa huling segundo, bago mabangga si Maggie, iniligtas siya ni Herbie at pinapasok sa loob gamit ang sunroof. Muli silang nagkasama. Itinapon ni Herbie palabas ng kotse si Crash at nagsimulang magtulungan sina Maggie at Herbie bilang isang tunay na team. Naiwasan nila ang bawat pag-atake. Hinabol sila ng monster truck na gustong dumurog sa kanila pero masyadong matalino si Herbie. Gumamit sila ng isa pang kotse bilang rampa, tumalon papunta sa truck at tuluyang winasak ito. Matapos talunin ang lahat, nakatakas si Maggie kasama si Herbie. Dinala niya ito diretso sa atelier ni Kevin. Nagulat si Kevin sa laki ng pinsala ni Herbie pero tinulungan pa rin niya si Maggie na ayusin si Herbie. Kinabukasan, nanood sila ng karera ni Ray Jr. pero muli itong naaksidente ng malala. Dinala siya sa ospital at nagbigay ng masamang balita ang mga doktor. Nawalan siya ng depth vision sa isang mata, ibig sabihin hindi na siya maaaring makipagkarera. Nakiusap si Ray Jr. sa kanyang ama na si Maggie na lang ang pumalit sa kanya sa paparating na NASCAR race. Pero tumanggi si Ray. Sa wakas, nagsalita si Maggie. Sinabi niyang ang racing ang tanging bagay na gusto niya sa buong buhay niya. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit hindi siya pinagkakatiwalaan gayong minsan lang siyang naaksidente samantalang maraming beses nang naaksidente ang kanyang kapatid. Doon sinabi ni Ray ang totoo. Masyadong ipinapaalala ni Maggie sa kanya ang kanyang ina, at minsan na niya itong nawala. Natatakot siyang mawala rin si Maggie.
Samantala, sinusubukan ni Kevin na ayusin si Herbie pero may problema siya. Kailangan niya ng mga pyesa, pero tumanggi ang supplier hanggat hindi niya nababayaran ang dati niyang utang. Sa sandaling iyon, lumapit si Ray Jr. kay Maggie at hiniling na siya na ang pumalit sa paparating na NASCAR race. Sinabi niyang gawin niya ito kahit ano pa ang sabihin ng kanilang ama. Pumayag si Maggie, pero may isang kondisyon siya. Sasali lang siya kung si Herbie ang magiging kasama niya. Kaya tinipon ni Ray Jr. ang buong team. Sama-sama nilang inayos si Herbie. Pinalitan nila ang buong body nito, ang mga gulong, at binigyan siya ng bagong itsura. Pagkatapos ay pininturahan nila ito at mas gumanda pa siya kaysa dati. Sa wakas, dumating ang araw ng karera. Sa stadium, lahat ng mata ay nakatutok sa track. Nang makita muli ni Trip si Herbie, nagalit siya. Dumiretso siya kay Larry at tinanong kung bakit hindi nila tuluyan na wasak ang Beetle. Bago magsimula ang karera, nagkaroon ng tahimik na sandali sina Maggie at Herbie. Humingi siya ng tawad sa lahat at nagpasalamat dahil hindi siya iniwan ni Herbie kailanman. Pagkatapos, pamwesto sila sa starting line habang pinapanood ng lahat. Nang makita ni Ray si Maggie sa TV, kinabahan siya. Ayaw niyang masaktan ito, pero kasabay noon ay proud din siya. Umandar ang mga makina. Umiikot muna ang mga sasakyan para sa warm-up laps bago nagsimula ang totoong laban. Sa umpisa, nahuli sina Maggie at Herbie. Nanguna ang ibang kotse pero dahan-dahan silang humabol. Come on, Max, go! Isa-isang naungusan nila ang ibang racers. Sa panahon ng pahinga, hindi na mapakali si Ray. Pinatay niya ang TV at nagmadaling pumunta sa track para makita mismo ang kanyang anak. Pagkatapos ng unang pit stop, lalo pang uminit ang laban. Nangunguna si Trip pero mabilis siyang hinabol ni Herbie. Biglang pinalibutan sila ng ibang sasakyan. Mukhang wala ng takas, pero may narinig si Maggie, boses ng kanyang ama na binibigyan siya ng lakas ng loob at pag-asa. Isinigaw nito na narito lang siya, nakasuporta para sa kanyang tagumpay. Nagbigay iyon sa kanya ng lakas para makawala sa kanyang takot. Pero may bagong problema. Tumatagas ang langis ni Herbie. Kapag hindi nila ito naayos, hindi nila matatapos ang karera. Sa susunod na pit stop, mabilis inayos ng team ang tangke pero binalaan nila si Maggie na kapag nabangga pa ulit si Herbie, baka hindi na siya makaligtas. Pagbalik sa track, nahuli ulit sila pero hindi rin nagtagal. Muli nilang naabutan si Trip. Ngayon, kalahating lap na lang ang natitira at magkatabi na ang dalawang kotse. Sobrang dikit ng laban. Sinubukan ni Trip na ibangga sila palabas ng track at nagsimulang matanggal ang tape sa tangke ni Herbie. Mabigat ang tensyon sa buong arena. Forget about the bug and win the race! Murphy into the wall and... Sa sandaling iyon, parang tapos na ang lahat. Pero may ginawa si Herbie na hindi ka panipaniwala. On the fence! Kirby's on the fence! Dahil sa tagumpay na iyon, si Maggie ang naging unang babaeng nanalo ng NASCAR Championship. Nagdiwang ang lahat. Proud sa kanya ang kanyang ama, kapatid, si Kevin, at lahat ng sumuporta sa kanya. Samantala, naglakad palayo si Trip habang galit na galit at sumisigaw pa rin na may buhay ang kotse ni Maggie. Sa wakas, dumating din ang sandali ni Kevin. Hinalikan siya ni Maggie at nagpasalamat sa walang sawang suporta nito. Makalipas ang ilang linggo, tinawag muli ni Ray si Herbie pauwi dahil may isa na namang malaking karera. At ngayon, hindi na nag-iisa si Herbie. Natagpuan na niya ang kanyang perpektong partner at baka pati na rin ang pag-ibig.